Mabuhay at magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano gumuhit ng isang cherry. Napakasimple lang nito at napakadaling gawin. Kaya tara, samahan niyo ako. Sa pagguhit ng cherry, simulan natin sa dalawang bilog na magkadikit o kaya magkatabi. Ang ginawa ko ay magkatabi na lamang. Ito ang magiging katawan ng cherries. Kung ang inyong ginawa ay magkadikit, gawin ang mga bilog na pantay at may bahagyang overlap sa pagitan para sa mas realistic na itsura. Mula sa itaas ng bawat bilog, gumuhit ng curved line pataas na magmi-meet sa isang point. Ito ang magiging stems ng cherries. Siguraduhin na ang curves ng stems ay natural at bahagyang nagbe-bend. At huwag kalimutan lagyan ng magkabilang dahon. I-shade ang mga cherries nagsisimula sa mga gilid at papunta sa gitna. Gamit ang light pressure ng lapis, gumawa ng smooth gradient mula dark sa mga edges papunta sa light. Iwanan ang highlight na bahagi ng cherry na walang shading para mas mukhang reflective. I-shade din ang stems. Gumamit ng light shading ng mga stems para irepresenta ang cylindrical form. Dagdagan ng mas dark shading kung saan nagmi-meet ang stems at cherries para magbigay ng depth. Pati na rin ang mga dahon, huwag kalimutang i-shade. Kung gusto mo ng mas detalyado, sa pamamagitan ng pag-shade, maaaring lagyan ng veins para mas mukhang detailed ang dahon natin. I-refine ng shading at linisin ng mga excess lines. Gawin ng cherries na magmukhang juicy at smooth sa pamamagitan ng smooth blending at refining. Tandaan, sa pag-shade, i-identify natin ang light source. Sa lugar na tinatamaan ng ilaw, maglagay ng small oval shape highlight sa bawat cherry. Ang highlight ay dapat na consistent sa parehong cherries upang ipakita na pareho silang tinatamaan ng ilaw mula sa parehong direksyon. Tip ko sa inyo na ang highlight ay dapat na mas maliwanag kumpara sa ibang bahagi ng cherry, kaya't iwasan lagyan ng shading sa mga lugar na ito. Ang ginagawa ko palang pag-shade ay cross-hatching o circular strokes para magbigay ng smooth gradient mula dark to light papunta sa gitna ng bawat cherry. Mag-ingat lang na hindi matatakpan ang highlight na area. Gamit ang mas madilim na lapis, i-refine ang outer edges ng cherries para mas mukhang defined at 3D ang mga ito. Kung may overlap ang dalawang cherries, maglagay ng darker shading sa overlap area para ipakita na may depth. Tingnan muli ang buong drawing at i-adjust ang shadings, highlights at edges kung kinakailangan. Siguraduhin na consistent ang light source sa buong drawing at mga cherries ay mukhang juicy at realistic. Tip: subukan mong ilayo ang drawing at tingnan mula sa malayo. Kung maganda ang contrast at balance ng shading, ibig sabihin ay maayos ang pagkakagawa mo. At tapos na ang lahat.
mayroon ka ng maganda at detalyadong cherries. Tapos na ang ating iginuhit na napakasimple at napakadaling cherry. Kaya sana magamit ninyo ang mga natutunan ninyo dito sa drawing na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang tutorial. Bye-bye!